Ano ang dahilan bakit nadi-default ang console loan? Hindi agad nadi-default ang iyong SSS console loan kung hindi ka kaagad nakapagbayad. May particular na kondisyon kung kailan ito official na itinuturing na default. Narito ang eksaktong batayan batay sa official na patakaran. Ayon sa dokumentasyon ng SSS, ang iyong console loan ay itinuturing na in default kapag nangyari ang alinman sa mga sumusunod. Hindi nabayaran ng buo ang one-time payment o down payment sa loob ng itinakdang panahon. Hindi nabayarang amortisasyon na katumbas ng higit sa 6 na buwan. Hindi kaagad na di-default kung delayed ka lang ng ilang buwan. Ngunit may penalty o magkakaroon ng interes sa mga naantalang bayad o late payment. May penalty na 1% kada buwan sa bawat hindi nabayarang installment mula sa due date hanggang sa mabayaran. At interest na 10% per annum sa diminishing principal balance. Pero kapag lumagpas sa 6 na buwang hindi nabayaran ang amortization o hindi ka nakapag-fulfill ng down payment or installment requirements sa tamang panahon, agad na nagiging default ang loan. Ano ang mangyayari kapag na-default ang loan? Lalong lumalala ang sitwasyon kapag na-default ang iyong condonation loan. Muling ipapataw ang condonable penalties o yung interest ng loan mo. Kakaltasan ang iyong SSS benefits, short term tulad ng sickness, maternity, o final benefits gaya ng retirement o death benefit. Para mabayaran ang outstanding balance, patuloy ding lalago ang utang dahil sa patuloy na interest at penalty hanggat hindi ito nababayaran. Kung gusto nyo ng mga tips and updates na kagaya nito, subscribe for more. Thank you for watching.